Sinasabi nila na ang Sportsmanship Award ang isa sa mga pinaka-importanteng award na ibinibigay ng liga para sa mga natatanging manlalaro na nagpapakita ng disiplina, integridad at mahusay na sportsmanship sa PBA. Sa episode na ito, nakalista ang lahat ng recipient ng PBA Sportsmanship Award sa kasaysayan. Ang Sportsmanship Award ay taon-taong iginagawad sa mga PBA players na mababait, malinis at disiplinadong maglaro ng basketball. Ito ay nasimulan lamang noong 1993 at noong October 6, 2016 bilang pagkilala sa kauna-unahang recipient nito ay ipinangalan kay Samboy Lim ang naturang award. Ang mga numero at statistika ay walang kinalaman sa award na ito. Pagkos ang bawat team ay nagno-nominate ng kanilang napiling player na nagpapakita ng magandang sportsmanship sa hardcourt na siya namang pagbobotohan ng mga hurado o committee ng PBA. Narito po ang lahat ng naging sportsmanship awardee mula 1993 hanggang sa kasalukuyan. Nabanggit na natin kanina na si Skywalker Samboy Lim ang kauna-unahang nakatanggap ng award na ito noong 1993. Nakilala sa kanyang leaping ability at aerial acrobatics, easy target si Samboy sa mga maduduming player na naisirain ang kanyang laro. Samot-saring sahod at pisikalan ang kanyang tinatanggap sa hardcourt, pero ni minsan ay hindi siya nagpakita ng kapikunan at nanatiling cool na cool ang kanyang demeanor. Isang magandang ehemplo ng sportsman sa kabataan. 1994, nakilala si Jerry Codinera bilang isang defensive stopper sa shaded area at isa na rin sa mahuhusay na big man sa kanyang henerasyon, lalo na sa koponan ng Pure Foods Tender Juicy. Bugbog man sa pisikalan at baliyahan para sa pwestuhan sa loob, hindi naman masanggi ang disiplina at focus nitong si Codinera, kaya siya ang nabigyan ng Sportsmanship Award ng taon na ito. Isa pang player na nagmumula sa Pure Foods, ang underrated pero napakasipag na wingman na si Ray Evangelista. Pinatunayan ni Ray na hindi man siya kasing sikat ni na Alvin Patrimonio at Jerry Codinera, pero maasahan pa rin siya sa hardcourt. Lalo siyang kinabiliban ng makamit niya ang Sportsmanship Award sa unang pagkakataon ng 1995. Sa 1996, nagbabalik si Defense Minister para sungkitin ang Sportsmanship Award. Ang Pure Foods ang isa sa mga malalakas na teams ng dekada 90 dahil kina Codinera at Evangelista. Hindi lang sila mabuting ehemplo bilang sportsman, kundi magagaling ding mga player. Si Codinera ang tinuturing na isa sa mga greatest centers ng dekada 90. Isa pang forward na nagmula naman sa San Miguel Beermen, tinawag na The Scavenger dahil sa husay niyang humasel para sa bola at pumulot ng mga opportunities. Si Freddy Abuda ay isang disiplinadong forward na napaka-epektibo sa wings at pati na rin sa shaded area. Focus sa kanyang role ng ginagampanan at malaki ang naging ambag sa success ng Beermen noong 1997. Sa ikalawang pagkakataon, nasungkit ni Freddy Abuda ang Sportsmanship Award ng 1998. Pinanindigan na niya ang pagiging disiplinadong role player sa hanay ng Beermen, maasahan sa opensa pati na rin sa depensa. Sa ikalawang pagkakataon, nasungkit ni Ray Evangelista ang Sportsmanship Award ng 1999. Nasemento na niya ang kanyang pangalan sa isa sa mga dependable na manlalaro ng Pure Foods at isa rin sa mga disiplinado at malinis sa paglalaro. Sa pagpasok ng bagong dekada, nagbabalik si Freddy Abuda para sa kanyang ikatlong Sportsmanship Award. Naging instrumental si Abuda sa success ng Beermen sa bagong dekadang ito at nagpatuloy pa sa mga sumusunod na taon. Sa 2001, hindi rin papahuli si Ray Evangelista at nakuha rin ang kanyang ikatlong Sportsmanship Award. Ito na ang ikalimang Sportsmanship Award na nakuha ng Pure Foods Tender Juicy sa pamamagitan ni Evangelista at Codinera. Sa 2002 at isang sophomore pa lamang sa liga, pero hindi ito naging issue sa pagkakagawad ng Sportsmanship Award kay Paulo Mendoza, isang napakahusay na point guard ng Santa Lucia. May leadership at playmaking skills at napaka-deadly rin sa perimeter. Gayunpaman, isang gentleman sa laro at may malawak na understanding sa mundo ng basketball.
2003, nagwagi ang veterano at seasoned point guard na nagmumula sa Talk 'N Text Phone Pals, si Patrick Fran. Naging instrumental si Fran sa kampyonato ng Talk 'N Text noong 2003. Kalkulado at disiplinado ang gilas nitong si Fran, kaya naman nararapat siyang magwagi ng Sportsmanship Award. Sa 2004 at 2005 season, ang Cebuano hotshot. Nagmumula sa San Miguel Beer, si Dondon Ontiveros. Kinatatakutan man sa kanyang perimeter shooting at scoring skills, gentleman naman sa kanyang laro at hindi pikunin sa pisikalan itong si Dondon. Maasahan sa wing defense at kahit saan mo pasahan ay makakagawa ng puntos. Quarterfinals carrying over thanks to this nice pass by Dorian Peña and another nice finish for the Don. Sa 2005-2006 season, ang versatile big man na si Tony De La Cruz nakilala sa kanyang scoring skills inside and out. Madami ang humahanga sa kanyang versatility bilang big man, pero mas madami ang humahanga sa kanyang basketball manners at intellect sa paglalaro. Naging franchise player din siya ng Alaska sa mga panahon na ito. Sa 2006-2007 season, si El Granada Gary David ang nakakuha ng Sportsmanship Award. Nakilala man sa kanyang explosive na scoring skills at matinding emosyon kapag crunch time. Naging solid naman ang kanyang disiplina at focus sa paglalaro. Isa lamang sa mga players ng PBA na nakatanggap ng naturang award na hindi role player. Sa 2007-2008 season, si Man Mountain Alipik na nagmumula sa Talk 'N Text ang nakakuha ng Sportsmanship Award. Nakaka-intimidate man dahil sa kanyang tangkad at bulas, isa namang gentleman si Pick sa loob at labas ng hardcourt. Nakikipagbrasuhan lang sa shaded area kapag kinakailangan. Sa 2008-2009 season, isang shooting guard mula sa Santa Lucia, si Ryan Reyes. Mula nang napili siya ng Santa Lucia sa PBA draft noong 2007, talagang nagpakitang gilas na itong si Reyes. Siya ang Rookie of the Year ng taon na iyon at natatanging rookie na naglaro sa 2008 PBA All-Star. Ang kanyang dedikasyon at focus sa paglalaro tunay ngang nagbunga sa kanyang karera. Sa 2009-2010 season, si Skyro Cyrus Baguio ang nabigyan ng Sportsmanship Award. Kinatatakutan man sa kanyang mga pabitin sa ere at terribleng scoring arsenal, hindi naman matatawaran ang kanyang pagiging mabuting sportsman at role model bilang basketballista. Sa 2010-2011 season, ang star center ng Alaska Aces, si Sanitos, isa sa mga underrated pero napakahusay na sentro ng kanyang henerasyon. Nagwagi siya ng Sportsmanship Award sa taon na ito dahil na rin sa kanyang pundasyon ng basketball knowledge at discipline. Just under 8 minutes remaining first period tayo. And Ciso goes to toss and toss another basket. 6. Dalawang beses nakuha ni Jay Vicasio ang Sportsmanship Award ng magkasunod noong 2011-2012 season at 2012-2013 season. Isang mahusay at matalinong point guard na nagmumula sa Powerade Tigers at kinalaunan sa Alaska Aces. Nagpakita ng matinding dedikasyon at focus sa kanyang role bilang point guard at disiplinado sa kanyang playmaking skills at attitude sa hardcourt. Sa 2013-2014 season, si The Thriller Willie Miller ang nakasungkit ng Sportsmanship Award. Hindi naman ito nakakagulat dahil kilala na si Miller bilang isa sa mga greatest guards sa kanyang henerasyon at nakapag-uwi na rin siya ng 2 season MVP at 2 finals MVP bago ang award na ito. Nagpamala si Miller ng disiplina at maturity sa kanyang laro habang nagtatagal pa siya sa PBA kaya siya nagawaran ng award na ito. Sa 2014 at 2015 season, pati na rin sa 2015-2016 season, 2 magkasunod na taon na nakuha ni Abay o The Kraken, Junmar Fajardo ang Sportsmanship Award. Multi-awarded na si Fajardo sa mga panahon na ito at isa sa mga tinitingalang sentro ng PBA sa kasaysayan ng liga. Pero madaming nagpapatotoo na napaka-humble at down-to-earth ni Kraken sa loob at labas ng hardcourt. Kaya naman easy sa kanya ang pagkakapanalo ng Sportsmanship Award. Si Antonio Campbell, the University of Ohio. Hindi Ohio State, University of Ohio. Yeah, could have taken an extra step. Mula 2016 hanggang 2019, 3 beses na sunod-sunod nakuha ni Gabe Norwood ang Sportsmanship Award. Isa sa mga best defensive wing guys ng PBA.
na nagpakita ng kagalingan sa loob at labas ng bansa. Hindi rin matatawaran ng kanyang disiplina at maturity sa paglalaro, lalo na sa mga crucial moments. Mahusay sa magkabilang panig ng court. Sa opensa man o depensa palaging maaasahan. Sa 2020, ang powerhouse guard ng Ginebra na si Scottie Thompson ang nagwagi ng Sportsmanship Award. Alam ng mga Ginebra fans kung gaano kahusay si Thompson sa court. Naging instrumental siya sa success ng barangay sa mga nagdaang taon. At bukod dito, nagpamalas din siya ng stability at discipline sa paglalaro. Bigla na lang, mamaya pag play-by-play natin, if the shot does not work, it's been claimed by Scottie Thompson. Sa 2021 at 2022 season, 2 beses namang nakuha ni Kevin Alas ang Sportsmanship Award na nagmumula sa NLEX Road Warriors. Isa sa mga mahuhusay na leader sa court si Alas at nagpapakita ng maturity at leadership sa kanyang role bilang point guard, kaya naman dobleng award ang kanyang nakuha. Ang pinaka-recent na Sportsmanship Awardee sa 2023 ay si Paul Zamar mula sa Northport, Batang-Pierre. Malayo pa ang mararating ng batang gwardyang ito, pero nagpapakita na siya ng stability at potential. Yan po ang listahan ng lahat ng recipient ng Sportsmanship Award sa kasaysayan ng liga. Sa lahat ng nakatanggap dito, nasa tuktok sina Freddie Abuda, Ray Evangelista at Gabe Norwood na may tigatlong Sportsmanship Award, habang sinusundan naman sila nila JV Casio, Kevin Alas, Jericho Deniera at Junmar Fajardo na may tigalawa. Sa lahat ng mga awardees, 4 rito ay mga sentro, 5 ang mga forwards at 10 naman ang mga gwardya. Sino sa mga nagwagi ang pinakapaborito mo? O sino sa mga PBA players ang sa tingin mong karapat-dapat na nagwagi ng Sportsmanship Award pero hindi nabigyan? I-share mo naman ang iyong opinion sa comment section. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.